Ang basketball ay laro na nangangailangan ng balanse ng iba't ibang kasanayan at ang dribbling, shooting, passing at depensa ay mga pangunahing pundasyon ng laro. Ang dribbling ay mahalagang skill sa pagkontrol ng bola at paggalaw sa loob ng court, habang ang shooting naman ay siyang nagbibigay puntos sa laro, lalo na kung master mo ang long-range shots kagaya ng 3-pointers. Ang pagpasa ay susi para makagawa ng plays at maibigay ang bola sa kakampi, habang mahalaga naman ang depensa upang mapigilan ang opensa ng kalaban. At sa paglipas ng mga taon ay marami na tayong nakitang magagaling na ball handlers, shooters, passers at defenders sa NBA. Kaya't sa bidyong ito ay kikilalanin natin ang 10 pinakamagagaling na manlalaro sa bawat aspeto ng basketball, mula sa pinakamahusay na ball handlers at shooters hanggang sa pinakamagagaling na passers at defenders in no particular order. Simulan natin ang bidyong ito sa pinakamagagaling na ball handler sa kasaysayan ng NBA. Kyrie Irving. Si Kyrie ang arguably pinakamagaling na ball handler na ating nakita sa kasaysayan ng NBA. Siya ay isang ambidextrous, kaya't equally niyang nagagamit ang kanyang parehong kamay. Tila nga nakatali ang bola sa kanyang mga kamay dahil hindi mo ito makikitang mawala sa kanya habang nagdidribble kahit sa bilis nitong gumalaw. Sa kabila ng mahigpit na depensa ay kayang-kaya niyang makalusot sa masisikip na espasyo. At hindi lamang siya isang mahusay na ball handler dahil kung pag-uusapan ng finishing sa ilalim ng ring ay ibang level si Uncle Drew dahil sa kanyang mga bali at dukot ay walang nagagawa ang malalaking defender. Complete package na nga si Kai dahil isa rin itong mahusay na shooter sa mid-range man o sa 3-point line. Ang kanyang mga hesitation moves, spin moves, crossovers ay hindi madaling mabasa dahil di mo alam kung anong galaw ang susunod niyang gagawin. Ang change of direction nito ay kidlat sa bilis at ang kanyang footwork ay walang kapantay na naipapasok pa ang mga mahihirap na tira. Allen Iverson. Si Allen Iverson, o kilala din sa bansag na The Answer, ay nag-iwan ng marka sa mundo ng basketball sa kanyang 14 na taong karera sa NBA na isang legendary point guard ng liga. Si Iverson nga ay napakataas ng confidence sa kanyang sarili na mas pinipili nito ang mahihirap na tira kaysa ipasa sa kanyang mga kakampi, kaya't minsan ay nasasabihan itong bakaw na manlalaro. Siya rin ay hindi mahilig mag-training at pumunta sa gym na madalas nasa gimikan. Ngunit hindi ka dapat magpalinlang dahil sa kabila nito ay hindi pa rin matatawaran ang kanyang husay sa paghawak ng bola at lagi nitong iniiwan ang depensa na nahihirapang makasabay sa kanya dahil sa bilis ng galaw nito. Kaya niyang mag-create ng space sa kanyang mga crossover para magkaroon ng libreng tira sa basket o makapag-set ng play. Gamit niya ang kanyang kahangahangang ball handling skills ay madali itong nakakapag-penetrate sa loob ng painted area. Sa taas lamang na 6 na talampakan ay walang takot nitong hinaharap at kinakain sa opensa ang mas matatangkad na player kaysa sa kanya na kanyang nalulusutan dahil sa mabilis na galaw, fakes at magandang timing. Karamihan sa kanyang mahigit sa 24,000 points sa NBA ay nanggaling sa off the dribble. Itanong mo na lang kay Jordan kung anong pakiramdam niya sa crossover na ito. James Harden. Maraming tao ang kinaayawan si The Beard dahil sinasabing puro ito dribble, ngunit tamad naman sa depensa. Isa ding pinupuna sa kanya ay ang pagpapalipat-lipat nito ng koponan at pagsama sa kapwa niya superstars, pero laging kinakapos pagdating ng playoffs. Bagamat masasabing totoo ang mga bagay na to, ay hindi naman maitatanggi na si Harden ang isa sa pinakatalentadong player sa history ng NBA. Na-master niya nga ang laro at pinush ang boundary ng basketball dahil sa mga pinauso nitong galaw.
Napaka-smooth nga ng galawan ni The Beard. Siya ang nagpauso ng step back 3, isang tira na mahirap bantayan. At kung may ranggo lang ang pag-crossover, ay malamang general na siya. Na-master niya din ang Eurostep na may kasama pang pasabit upang makapag-draw ng foul. Hindi man sobrang bilis o napaka-athletic, ngunit isa siya sa pinakamahusay na offensive player sa NBA. Pinapahiya niya ang defender sa pamamagitan ng ankle breaker, katulad na lang nito na isa sa pinaka-disrespectful na galaw sa NBA kung saan tinitigan pa niya si Wesley Johnson. Jamal Crawford, ang binansagang J crossover. Siya ang sinasabing greatest six man sa NBA. Kung makikita mong maglaro si Crawford sa NBA, ay tila nasa isang ordinaryong pick-up game lamang ito. Si Jamal ay may payat lamang na pangangatawan at hindi kilala sa kanyang depensa. Ganon din sa pagpasa ng bola, hindi katulad ng mga una nating natalakay na ball handlers. Ngunit kung pag-uusapan ng scoring ay wala ka nang hahanapin pa kay Jamal dahil kaya nitong umiscore ng 50 sa isang laro. Ang isa nga dyan ay laban sa Dallas Mavericks noong April 9, 2019 nang umiskor siya ng 51 points sa edad na 39 years old. At dahil yan sa kanyang exceptional ball handling skills, ang kanyang signature move na shake and bake ay isa sa pinaka-smooth na galaw sa NBA na parang nanonood ka ng End 1 mixtape. At sa kanyang mga galaw ay tila nakikipagsayaw lamang ito sa kalaban hawak ang bola. Stephen Curry. Si Steph ay ang itinuturing na greatest shooter sa kasaysayan ng basketball, kung saan bumasag ito ng iba't ibang record sa 3-point line. Ngunit hindi lamang dahil sa dami ng 3-pointers na kanyang naipasok ang dahilan kung bakit siya ang naging greatest shooter sa liga. Ang dahilan din dito ay ang kanyang kahangahangang dribbling skills. Ito ang malaking kaibahan ni Steph sa mga great shooters sa NBA, kagaya na lamang nina Ray Allen, Klay Thompson at Reggie Miller. At yan ang kanyang ball handling skills na kung saan ginagamit niya ito upang mag-create ng separation mula sa defender, at kung mabigyan lamang ng kaunting espasyo ay pagbabayaran ito ng defender. Kaya nitong mag-pull up 3 mula sa transition, dahilan kung bakit kailangan siyang bantayan sa paglagpas nito ng half court, kasama rin ang kaunting dribbling exhibition, at mag-i-step back naman ito para sa isang 3-point shot. Tingnan mo na lang ang ginawa niya sa 4 na Clippers players na ito, kung saan pinakitaan niya ng between the legs, behind the back at sabay step back 3. Itanong mo na din kay Chris Paul kung masarap bang sumayaw. Chris Paul. Siya ang tinaguriang point guard ng NBA dahil sa galing nitong humawak at mag-distribute ng bola. Wala nga tayong masasabing butas sa kanyang laro dahil sa kabila ng kanyang taas na 6 na talampakan lamang, napakalakas naman ng kanyang pangangatawan na kayang dumepensa at tumapat sa kanyang posisyon. Pagdating naman sa opensa ay hinahangaan ito dahil sa kanyang husay bilang isang floor general. Pangatlo nga siya sa pinakamaraming assist na naitala sa kasaysayan ng NBA na merong 11,894 assists. Sa galing nitong mag-facilitate ay nagagawa niyang mahusay ang lahat ng koponan na kanyang pinupuntahan at ginagawang mala superstar ang isang average player, isang pick and roll maestro at kayang-kayang hatiin ang depensa na pinaparusahan ng kanyang defender lalo na kapag nag-overextend o na-late sa pag-cover. Hindi lang yan dahil isa rin siyang mahusay na shooter sa 3-point area man o sa mid-range dahil sa mabilis na footwork at ball handling ay nagagawa niyang lumikha ng separation. Ang kanyang magandang control sa bola at change direction ay gumugulat sa depensa at ginagamit naman ng kanyang katawan sa pagprotekta sa bola para hindi ma-steal. Steve Nash.
Ang Phoenix Suns noong mid-2000s ay ang isa sa pinakamasarap panoorin na kupunan dahil sa kanilang magandang flow ng opensa at mahigpit na depensa sa loob. At ang isa sa dahilan dyan ay ang payat at long-haired na si Steve Nash na siyang nagpapatakbo ng opensa ng kanilang team. Si Nash ay hindi athletic na manlalaro, ngunit kung pag-uusapan ng ball handling skills ay napakahusay nito at isa siya sa pinakamahirap bantayan na point guard sa liga na kahit tumatakbo ito sa full speed ay nagagawa niyang mag-change direction at gumawa ng play para sa kanyang mga kasama. Ang kanyang hand-eye coordination ay nakakamangha na kahit mula pa ito sa pass break ay bigla nitong ipapasa ang bola ng napakabilis at naiiwang tulala ang mga defender dahil hindi sila nakakapag-react agad at nakakabalik sa depensa. Lahat nga ng ginagawa nito sa loob ng court ay napaka-smooth at meron ding disenteng tira sa labas. Derrick Rose. Bago ang kanyang injury na tuluyang nagpabago sa kanyang karera sa basketball, si Derrick Rose ay minsang itinuring na isa sa pinakamagaling na manlalaro na nakita ng buong mundo. Nakilala siya sa kanyang mga crossovers, explosive dunks at mid-range jumpers. Noong 2010-2011 NBA season, dinala ni Rose ang Chicago Bulls sa isa kahangahangang regular season record na may 62 wins at 20 losses. Ang number 1 sa Eastern Conference sa taon na iyon. Dito nag-average si Rose ng 25 points, 7.7 assists at 4.1 rebounds per game, kung saan siya ang itinanghal na pinakabatang MVP sa kasaysayan ng NBA. Ang paraan niya ng pagdadala ng bola ay kombinasyon ng bilis at liksi na may kasamang magandang kontrol sa bola. Napakabilis nga ng kanyang crossover, dahilan kung bakit nababasag dito ang depensa ng kalaban at matapos iwanan ang depensa ay buong puwersa niyang idadakdak ang bola o minsan ay binabali pa sa ere. Jason Williams. Ang ball handling ni Jason Williams ay nasa ibang level at tila walang bagay ang hindi niya kayang gawin kapag hawak ang bola. Ayaw nga siguro ni White Chocolate sa simpleng bounce pass lamang at gustong-gusto nitong ine-entertain ng mga manonood gamit ang kanyang pamatay na pasa kagaya na lamang ng no-look pass, behind the back, nutmeg at syempre sino ba naman ang makakalimot sa pinakasumikat nitong pasa kung saan siniko nito ang bola papunta sa kanyang kakampi na parang ginawang street ball ang NBA. Dahil din sa bilis nitong gumalaw, ay basic lang sa kanya ang makapasok sa pinta at kung sino man ang magtangkang humarang ay lilituhin niya lamang ito gamit ang fake pass o sidestep. Gaya na lang ng ginawa niya kay Gary Payton na isang magaling na defensive player, ngunit napako sa kanyang depensa dahil sa crossover ni White Chocolate. Isaiah Thomas. Si Isaiah Thomas ay isang legendary NBA point guard na kilala sa kanyang napakahusay na ball handling skills. Ito ay impresibo para sa kanyang panahon. Sa kanyang 13th season sa NBA ay naglaro siya para sa Detroit Pistons, kung saan ang kanyang kakayahang mag-distribute at magdala ng bola ay naging susi para sa tagumpay ng koponan. Dahil sa kanyang mabilis na first step ay madali lamang itong nakakalasot sa depensa ng kalaban. Ibang klase nga ang ball handling ni Thomas na tila dumidikit ang bola sa kamay na parang may magnet ito. At kahit gaano pa kadikit ang depensa o sa mga pressured na sitwasyon ay kontrolado niya pa rin ang bola. Bukod sa kanyang ball handling ay kilala rin si Thomas sa kanyang depensa, scoring at sa pagpasa ng bola na nag-uwi ng 2 kampyonato sa kanyang karera sa NBA. At yan ang 10 pinakamagaling na ball handler sa kasaysayan ng NBA. Tumungo naman tayo sa pinakamahuhusay na shooters. Kyle Korver.
Si Kyle ay literal na 3-point sniper at isa sa pinaka-efficient shooter at role player sa NBA. Ang kanyang shooting nga ang dahilan kung bakit kinukuha ng mga teams ang kanyang serbisyo para tumira lamang ng mga 3-pointers. Pinangunahan niya ang liga pagdating sa 3-point percentage sa 4 na magkakaibang season. Noong 2014-2015 season sa Atlanta ay nakapagtala si Korver ng 49.2% mula sa 3 sa 6 na attempts kada laro. Marami nga siyang attempts at napaka-efficient pa nito pagdating sa 3-point area. Ngunit bukod dito ay wala nang ano pang may pagmamalaki si Kyle dahil hindi nito kayang mag-create ng kanyang sariling tira na kung nagkataon lamang na meron siyang dribbling skills ay napakadelikado nito. Dirk Nowitzki. Masasabing si Dirk ang greatest shooting big man sa kasaysayan ng NBA na nakilala sa kanyang beyond the arc at mid-range game. Noong pumasok ito sa liga, iuso pa sa mga big man ang banggaan at balyahan sa ilalim ng basket. Kaya't hindi pangkaraniwan ang ginagawa ni Dirk bilang isang 7-footer na nasa labas at tumitira ng 3-pointers. Ngunit hindi nga ito nakapigil sa kanya bagkos ay tumahak ng kanyang sariling daan at ginamit ang kanyang shooting ability para maging advantage sa laro. Ang kanyang ginawa ay nakatulong sa liga upang baguhin ang role ng mga forwards at center sa laro. Kaya't ngayon ay may tinatawag na tayong stretch 4 at stretch 5. Nang dahil sa kanyang kakayahang tumira sa malayo ay nagkukos ito upang ma-stretch ang depensa. Sa kanyang karera ay nakapagbuslo si Dirk ng 1,982 na 3-pointers na may 38% 3-point percentage. Mataas ang markang ito lalo na kung titingnan ang dami ng kanyang tinira at ang panahon na kanyang pinaglaruan. Steve Kerr. Si Kerr ang isa sa pinakamatinik na spot-up shooter noong 90s at mula sa statistical standpoint, siya ang pinaka-efficient na 3-point shooter sa kasaysayan ng basketball na mayroong 45.4% sa kanyang karera. Kaya't dapat lamang itong mapasama sa ating listahan. Ngunit sa kabila nito ay hindi naman ganoon kadami ang itinira ni Kerr mula sa beyond the arc dahil nag-average lamang siya ng 1.8 3-point shot per game sa kanyang NBA career. Ang dahilan dito ay ginawa lamang siyang role player na madalas nanggagaling sa bench at bukod dito ay hindi rin niya kayang mag-create ng kanyang sariling tira at nag-aabang lamang ito sa mga corner na mapasahan. Ngunit kung sa panahon natin ngayon naglaro si Kerr ay maaaring na-maximize pa niya ang kanyang pagiging shooter. James Harden. Sa kasalukuyan ay nasa ikatlong pwesto na si Harden pagdating sa all-time 3-pointers made at sa paparating na 2024-25 season ay maaari niyang paalisin si Ray Allen sa pangalawang pwesto nito. Si Harden ay isa din sa pinakakinaktatakutang 3-point shooter lalo na noong kanyang prime sa Houston Rockets dahil napakapulido ng mga galaw nito at nagawa pa ngang manipulahin ang rules ng basketball dahil sa kanyang mga signature moves at dahil sa galing nito bilang isang ball handler ay nakakapag-create ito ng space at separation mula sa defender sabay titira ng step back threes. Napakadelikado nga nito dahil hindi mabasa ng dumedepensa ang kanyang mga galaw dahil pwede itong dumiretso o mag-step back sa 3-point area. Sa kabila nito ay hindi naman siya kasing efficient ng iba na nasa ating listahan dahil marami itong binabatong 3-pointers lalo na ng panahon nito sa Rockets. Ngunit meron lamang siyang 36.4% sa 3-point area na pinakamababa sa ating listahan. Larry Bird. Kahit hindi man nabigyan si Bird ng pagkakataong tumira ng 7 o 8 tres sa kada laro tulad ng mga players ngayon dahil sa kanyang panahon ay nakasentro pa ang laro sa loob malayo sa spread out style sa kasalukuyan. Si Bird ay meron lamang 1.9 3-point attempts sa kanyang NBA career, pinakamababa sa ating listahan. Ngunit hindi ito dahilan para sabihing si Bird ay hindi talentadong shooter dahil si Bird ang pinakamahusay sa kanyang panahon. Taong 1970
1999 kung saan nagsimula pa lamang i-adapt sa NBA ang 3-point line, ito rin ang rookie season ni Bird. Kaya't sa mga panahong ito ay pinag-aaralan pa lamang ng mga manlalaro na tumira sa malayo. Si Bird ay merong 37.9% 3-point accuracy sa kanyang karera. Mababa para sa pamantayan ng panahon natin ngayon. Ngunit noong taong 1985 hanggang 1987 ay siya ang nangunguna sa 3-point attempts kada laro, patunay lang na mataas pa rin ito para sa era niya. Si Bird ay naging 3-time 3-point shooting contest champion. At sino ba naman ang makakalimot noong binasic niya ang 3-point shooting contest noong 1988 habang naka-warm up jacket pa ito? Damian Lillard. Napakatinik nga ni Lillard pagdating sa 3-point area dahil pagtawid niya pa lamang ng half court ay ito na mismo ang kanyang range na kailangang bantayang mabuti ng defender ang kanyang bawat galaw dahil kaunting lingat lamang ay titirahan ka nito. Walang perimeter shot ang hindi kayang gawin ni Lillard dahil kaya niyang tumira kahit na off balance, galing ng screen, sa transition man o kahit mula sa 35 feet. Siya rin ay isang clutch na manlalaro sa liga. Patunay dyan ang kanyang mga larong na ipanalo sa ilang segundo na lamang na natitira sa oras. Kaya't binansagan itong Dame time dahil kapag kinailangan na ng big shot sa huling segundo ng fourth quarter ay sa kanya pinagkakatiwala ang bola. May 3 season na si Lillard ay may pinakamaraming 3-point attempts na merong 10 o higit pang attempts beyond the arc. Kaya't maaaring yan ang dahilan kung bakit isa siya sa may pinakamababang accuracy sa ating listahan na meron lamang 37.1% mula sa 3-point line. Reggie Miller. Itinuturing bilang greatest shooter ng 90s era na may pinakamaraming 3-point made sa dekadang ito. Sa kanyang karera ay nakapagtala ng 39.5% mula sa 3-point area. Sa kanyang panahon ay kinatatakutan ito bilang shooter na kailangang sundan kahit saan man ito magpunta dahil kaunting espasyo lamang ang kanyang kailangan para makapag-shoot ng 3-pointers. Noong 90s, siya ang pamantayan ng isang magaling na perimeter shooter at isa sa pinaka-clutch na 3-point shooter sa NBA. Hingal kabayo nga ang mga manlalaro na nakatoka sa pagbabantay sa kanya dahil lagi itong gumagalaw at humahanap ng libreng espasyo para makatira ng quick 3-point shots. Nasa tamang balanse man o wala at kahit sa layong 30 feet mula sa basket ay mataas pa rin ang tsansa na pumasok ang bola kapag si Reggie na ang bumato. Klay Thompson. Siya ang isa sa mukha ng Splash Brothers. Si Captain Klay, arguably siya ang may pinakamagandang jumper sa NBA na merong textbook shooting form at isa sa most feared shooter sa liga dahil kapag nag-init si Thompson ay wala nang magagawa ang kabilang koponan. Hawak ni Klay ang record para sa may pinakamaraming 3-pointers na naipasok sa isang laro na merong 14 3-pointers at meron pang 3 laro na nakapagbuslo ito ng 12 3-pointers. Binansagang Game 6 Klay dahil sa kanyang makasaysayang Game 6 performances, kagaya na lamang noong Game 6 ng 2016 Western Conference Finals laban sa Thunders kung saan naipasok niya ang 11 3-pointers para may salba ang Warriors. Matapos ang kanyang injury ay hindi na ito katulad ng dati, ngunit hindi may tatanggi na kabilang si Thompson sa greatest shooters ng NBA. Ray Allen. Marahil naaalala mo si Ray Allen sa kanyang clutch 3-pointer sa Game 6 ng 2013 NBA Finals na nagsalba sa Miami Heat, ngunit bago pa man kilalanin si Steph bilang greatest shooter ng liga ay pinanghawakan muna ni Ray Allen ang titulong ito. Noong siya ay nagsimulang maglaro sa liga ay napaka-athletic ni Allen at tanyag sa kanyang mga eksplosibong dunks na noon ay hindi pa ganoon kasikat ang pagtira ng 3-pointers. Sa kabila nito ay pinaghusay pa rin ni Allen ang bawat aspeto ng kanyang laro, lalo na sa shooting na kinilala bilang isang 3-point marksman.
Siya ang isa sa may pinakamagandang jump shot sa NBA at sa kanyang karera ay meron itong 5.7 3-point shot attempts per game na kung ikukonsidera ang kanyang panahon na pinaglaruan ay napakataas nito. Patunay lamang na siya ay may lisensyang tumira sa 3-point area. Meron siyang 40% mula sa 3-point distance at kahit kailan ay hindi ito bumaba sa 35% kada season at nakapagpasok ng 2,973 shots beyond the arc. Bago ang panghuli ay ito ang mga honorable shooters na hindi nabanggit sa ating listahan dahil sa dami ng magagaling na 3-point shooter na nagdaan sa liga. Stephen Curry. Walang duda na si Steph ang greatest shooter sa kasaysayan ng NBA. Siya ang dahilan kung bakit nagbago ang style ng laro sa panahon natin ngayon dahil sa kanyang impluwensya sa pagtira ng 3-pointers na nagtulak sa buong NBA na tumira ng mas maraming 3-point shots. Dahil din sa kanya, kaya't required na sa mga manlalaro ngayon ang may tira sa labas, kahit pa ang mga sentro. Dahilan para mawala ang ibang players sa liga dahil hindi sila nakasabay sa pagbabagong ginawa ni Steph. Sa kanyang karera ay meron itong 9 na 3-point shot attempts kada laro at may 42.6% accuracy. Noong 2015-2016 season, nakapagbuslo ito ng 402 3-pointers na pinakamarami sa isang season at pinangunahan niya ang NBA ng 8 beses sa may pinakamaraming 3-pointers na naipasok sa iba't ibang season. Mauubos nga ang ating oras kung iisa-isahin natin ang mga record na kanyang binasag pagdating sa 3-point area. Kaya nitong mag-create ng separation mula sa defender gamit ang kanyang dribbling skills at mag-pull up mula sa transition. Siya rin ang nangunguna sa may pinakamaraming 3-pointers na naipasok sa kasaysayan ng liga. Kaya't dapat lamang na ibigay sa kanya ang trono ng pagiging greatest shooter. At yan ang 10 pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng NBA. Puntahan naman natin ang mga greatest passers ng NBA. Magic Johnson. Si Magic ang mukha ng Showtime Lakers noong 80s at sa kasaysayan ng basketball, walang ibang point guard ang naging kasing successful ni Magic. Nang dahil sa kanyang playmaking ay dinumina nito ang 80s at nakapag-uwi ng 5 kampyonato. Napaka-versatile din Magic dahil kaya niyang maglaro sa iba't ibang posisyon. 4 na beses nitong pinangunahan ng NBA pagdating sa assist per game at hanggang ngayon siya pa rin ang may hawak ng highest career assist average bawat laro na merong 11.2 sa kanyang NBA career. Pinapahusay nito ang kanyang mga kasama dahil sa galing nitong mag-distribute ng bola. Kahit pa sabihing may mga talented players itong nakasama kagaya ni Kareem Abdul-Jabbar at James Worthy ay hindi naman ito kaso sa kanya dahil kayang-kaya nitong bumuhat ng team kahit walang mabigat na kasama. Tulad na lamang ng kanyang rookie season sa Game 6 ng 1980 Finals kung saan binuhat niya ang Lakers kahit wala si Kareem sa lineup dahil sa ankle injury. Ngunit naipanalo pa rin nila ito dahil sa kanyang playmaking. Siya rin ang may pinakamaraming assist sa isang Finals game na merong 21 assist at may pinakamaraming assist sa NBA Finals history na may 584 assist. John Stockton. Hanggang ngayon ay si Stockton pa rin ang all-time assist leader ng NBA pagdating sa total assist na merong 15,806 na naitala. Mahirap ito mabasag dahil lagpas 3,000 ang agwat nito sa pumapangalawa sa kanya na si Jason Kidd. Kung ang hanap mo ay mga flashy na pasa at pang-highlight reel ay hindi si Stockton ang dapat mong panoorin dahil napaka-basic at simple lamang nitong magdala ng bola ngunit pinaka-epektibo naman.
Kasama si Karl Malone ay sila ang isa sa mga di mapigilang tandem noong late 80s hanggang 90s dahil sa kanilang pick and roll. Hindi nga impresibo ang kanyang mga pasa, ngunit dahil sa disiplina nito bilang isang floor general ay pinangunahan nito ang liga pagdating sa assist ng 9 na sunod-sunod na seasons mula 1988 hanggang 1996 at sa 6 na pinakamataas na assist per game average sa history ng NBA ay 5 ang hawak ni Stockton. Jason Kidd. Mapapahanga ka kapag hawak na ng 6'4" point guard na si Jason Kidd ang bola dahil sa pagiging mahusay nitong floor general at pinapasa niya ang bola na may tamang ikot at saktong-sakto sa kakampi nito. Nang kanyang panahon sa New Jersey Nets ay siya ang may kontrol ng manobela pagdating sa opensa, kaya't 2 beses niyang dinala ang Nets sa NBA Finals noong 2000s era. Nabigo lamang ito dahil sa kakulangan ng suporta. Magaling din si Kidd pagdating sa transition offense at masasabing isa siya sa pinaka-precise at accurate na lob passer sa kasaysayan ng basketball. 5 beses niyang pinangunahan ng NBA pagdating sa assist per game average na noong 1999 ay umabot pa ito sa 10.8 assist kada laro. Chris Paul. Si CP3 ay isa sa may pinakamataas na basketball IQ sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang elite playmaking ay nakatulong sa kanyang mga teams na napuntahan para maging playoff contenders at ginagawang mala all-star ang kanyang mga kasamahan. 5 beses nanguna si Paul pagdating sa NBA assists sa kada laro at noong 2008 ay umabot ito sa 11.6 assists per game na kanyang pinakamataas. Sa pagdadala naman ng bola ay napakaingat nito dahil bihira lamang itong magawan at magkamali sa pagpasa. Sa kanyang karera sa NBA ay 1 beses lamang itong nag-average ng 3 turnovers kada laro noong 2008-2009 season at mula dito ay hindi na ito lumagpas ng 2.6 turnovers per game. Kung pagbabasehan naman ang sinasabing greatest point guard at passer na si Magic Johnson, sa kanyang karera ay nag-average ito ng 3.9 turnovers per game. Si Paul ay pangatlo ngayon sa all-time assist leader ng NBA dahil sa kanyang longevity at consistency na 2 dekada na sa liga. Steve Nash. Si Steve Nash ay naging 2-time NBA MVP at siya ang utak sa likod ng maganda at mabilis na opensa ng Phoenix Suns noong early 2000s. Ang sikat na 7 seconds or less transition offense ng Suns noon ay hindi maisasagawa kung wala si Nash. Ang kanyang kakayahan na magdesisyon sa mga pressured na sitwasyon ay hinangaan. Samahan mo pa ng above level na perimeter shooting. Tulad din ni CP3 ay pinagmumukha nitong magaling ang lahat ng nakapaligid sa kanya. At bago pagharian ni Paul ang liga pagdating sa assist ay siya muna ang nagdomina pagdating sa kategoryang ito noong 2000s era. 5 beses tong naging league assist leader at nasa ika-5 pwesto ngayon pagdating sa all-time assist leaders. LeBron James. Hindi man halata ngunit si LeBron ay nasa ika-4 na pwesto na pagdating sa pinakamaraming assist na naitala sa kasaysayan ng NBA at pwede pa itong sumagad sa ika-2 pwesto pagkatapos ng kanyang karera at hindi na nakakapagtaka dahil si LBJ ang pinaka-versatile na manlalaro sa liga na kayang-kayang maglaro mula point guard hanggang center position. Sa 22 years na karera ni LBJ ay 1 beses pa lamang nitong pinangunahan ng liga pagdating sa assist noong taong 2020. Hindi rin pass first naman lalaro si LBJ dahil isa siya sa may pinakamaraming shot attempts per game sa liga. Ngunit pinupuno naman nito ang lahat ng kategorya sa stat sheet. Ang basketball IQ at court awareness ni LeBron ay naging malaking tulong para sa kanya upang makita ang mga open shooters kahit sa maliit na espasyo. Kahit siya isang natural forward ay hindi ito naging hadlang para maging isang magaling na floor general para sa kanyang mga koponan. Ngunit hindi naman siya kasing efficient ng ibang manlalaro sa ating listahan dahil siyang nangunguna sa liga sa may pinakamaraming turnovers na naitala sa kasaysayan ng NBA. Nikola Jokic.
Masasabing mahaba pa ang karera ni The Joker sa NBA. Ngunit sa kanyang pinapakitang husay sa pagpasa sa liga ngayon ay hindi pwedeng mawala si Jokic sa ating listahan. Ang kakayahan ni Jokic na makita ang kanyang mga open teammates at may pasa ang bola ng eksakto sa kanyang kakampi ay bihira, lalo na para sa isang big man na kagaya niya. At pwede nating sabihin na siya ang pinakamagaling na passing center sa kasaysayan ng NBA. Hindi si Jokic ang laging nagtatawid ng bola sa loob ng court, ngunit kayang-kaya nitong magpatakbo ng opensa. Sa kabila ng pagiging mabagal ay napupunan naman ito ng kanyang passing skills at kung gugustuhin niya ay kayang-kaya nitong mag-average ng 10 assist kada laro. Walang pasa ang hindi kayang gawin ni Jokic. Mapa-outlet pass at no-look pass man ay tama pa rin ang lakas at eksakto sa kanyang kakampi. At tila hindi pa nga ito masyadong nag-e-effort sa kanyang mga ginagawa. Oscar Robertson. Sa mga pasa ni Robertson ay wala namang espesyal. Nakalimitang ating mapapanood sa mga highlights. Ngunit pagdating sa pagpasa ng bola ay disiplinado ito. Patunay dyan ang pagiging isang legendary point guard nito na pinupuno ang bawat kategorya ng stat sheets. Kaya't 50 years nitong pinanghawakan ng triple-double record bago ito basagin ni Russell Westbrook. Ngunit karamihan ng kanyang mga assist na naitala ay hindi nakuna ng kamera dahil naglaro ito noong 1960s pa. Sa kabila nito, si Robertson pa rin ang pinakadominanting passer at point guard sa kanyang panahon. Naging league assist leader ito sa NBA ng 6 na beses at may kamanghamanghang career average na 9.5 assists per game. Ang pagkakaiba lang ni Big O sa ibang manlalaro sa ating listahan, noong kanyang panahon ay hindi pa nililista ang mga turnovers. Dahil noong 1977-78 season lamang ito nagsimulang itrack, kaya't hindi natin malalaman ang kanyang assist to turnover ratio. Isaiah Thomas. Siya ang leader ng Bad Boy Detroit Pistons na nanalo ng back-to-back championships at nagawa niya ito dahil hindi madaling mabasa ang laro niya na kayang-kayang umiskor at mag-facilitate. Hindi masyadong nabibigyang pansin ang passing skills ni Isaiah Thomas kahit pa noong 1984-85 season ay nag-average siya ng 13.9 assists na sumusunod kay John Stockton sa may pinakamataas na assist average sa kasaysayan ng liga. Kung wala ang playmaking ni Thomas ay hindi magiging contender ang Pistons sa Eastern Conference dahil siya ang utak ng bawat play ng Bad Boy Pistons. Ngunit underappreciated nga ang kanyang kamanghamanghang passing ability dahil nakasabayan niyang maglaro ang dalawang greatest passer sa NBA history na si Magic Johnson at John Stockton. Bago ang panghuli ay ito ang mga honorable passers na ating hindi nabanggit dahil sa dami ng magagaling na passers na nagdaan sa liga. Rajon Rondo. Si Rondo ay nag-uwi ng total na 2 kampyonato kasama ang Boston Celtics at Los Angeles Lakers. Siya ang isa sa mga pinaka-flashy na passer na ating nasaksihan sa NBA. Dahil sa kanyang mga fake passes ay natutulala ang kanyang defender. Siya nga ang nagpauso ng fake behind the back pass. Isa rin si Rondo sa may pinakamagandang court vision sa liga na mabilis itong nakakapag-react kapag may nakitang bukas na kakampi. Nag-average si Rondo ng 8.2 assists per game sa kanyang karera na 3 beses pinangunahan ng liga pagdating sa assist. At hindi lamang pang regular season si Rondo dahil mas gumagaling ito pagsapit ng playoffs. Patunay dyan ang tulungan niya ang kanyang 2 teams sa finals at sa kanyang kamanghamanghang karera ay dapat lamang itong mapasama sa Basketball Hall of Fame. At yan ang 10 pinakamagaling pumasa sa kasaysayan ng NBA. At dumiretso na tayo sa panghuli, ang mga best defenders ng liga. Kevin Garnett. Ang binansagang the big ticket ng NBA
ay malaking bangungot para sa kanyang mga katunggali sa liga dahil sa kanyang dalang energy at intensity pagdating sa depensa, lalo na sa panahon nito sa Minnesota. Sa kanyang unang mga taon sa liga ay tila hindi napapansin ang kanyang galing sa depensa, ngunit nagbago ang lahat nang umalis ito sa Timberwolves at maging bahagi ng Boston Celtics na isang contender team. At sa kanyang unang season pa lamang sa Celtics ay pinarangalan agad ito bilang Defensive Player of the Year noong 2008. Sa kanyang karera ay napabilang ito sa All-Defensive Team ng 12 beses, na 9 sa mga ito ay nasa first team selection. Pangalawa ito sa pinakamarami sa kasaysayan ng NBA na tumabla sa mga greatest defenders ng liga na sina Michael Jordan, Kobe Bryant at Gary Payton. Patunay lamang ang galing nito sa depensa noong i-shutdown niya ang Lakers sa ilalim ng pinta noong 2008 NBA Finals. Ben Wallace. Ang 6'9" center / power forward na ito ay isa sa pinakamalakas na manlalaro ng liga at isa siya sa iilang tao na nagawang pigilan ng puwersa ni Shaquille O'Neal sa prime nito. Ang kanyang best years ay noong mid-2000 sa di magibang depensa ng Detroit Pistons at sa mga taong ito ay nanalo siya ng 4 na DPOY Awards sa span lamang ng 5 seasons. Undersized man para sa kanyang posisyon bilang sentro ay napakalakas naman ng kanyang pangangatawan na isa ring solid shot blocker ng liga. 2001-2002 season nang mag-average ito ng 3.5 blocks per game. Solid din ang kanyang steals bilang sentro dahil nag-average ito ng 1.3 steals sa kanyang karera. At sa kabuuan ay 6 na beses siyang nakapasok sa All-Defensive Team. Scottie Pippen. Kahit na si Michael Jordan ang main man ng Bulls sa magkabilang dulo ng court at laging nasa spotlight, ngunit ang hindi naunawaan ng marami na ganito din ang halaga ni Pippen para sa team, lalo na pagdating sa depensa. Dahil kaya nitong bumantay ng iba't ibang posisyon at maraming pagkakataon sa kanyang karera kung saan pinatunayan ni Pippen na siya isang mahusay na defender. At isa dyan noong limitahan niya si Magic Johnson sa 1991 NBA Finals. Pinangunahan niya ang NBA pagdating sa steals noong 1994-1995 season nang mag-average ito ng 2.9 steals per game na kanyang career high. Sa kabila nito, kailanman ay hindi nanalo si Scottie ng Defensive Player of the Year award. Maaring dahilan dito ay napakaraming all-time great defensive players sa kanyang panahon. Naging runner-up lamang ito sa DPOY Award kay Dikembe Mutombo noong 1995 at kay Gary Payton noong 1996. Sa kanyang karera ay napabilang ito ng 10 beses sa NBA All-Defensive Team. Tim Duncan. Si Duncan ay isa sa pinakamahusay na defensive big man sa kasaysayan ng NBA dahil sa kanyang husay sa shot blocking at rebounding. Makikita mo ito sa kanyang 10 rebounds at 2 blocks per game average sa kanyang NBA career. Mga numerong nakakamangha, kaya't nakakapagtaka kung bakit hindi nanalo si Duncan ng Defensive Player of the Year award. Nakapasok si Duncan sa All-Defensive Team ng total na 15 beses. Ito ang pinakamaraming selection sa kasaysayan ng liga. Maraming manlalaro ang elite defender sa kanilang 20s, ngunit si Duncan ay nagawa ito hanggang sa kanyang late 30s. Dahil sa kanyang talino at rim protection ay naging napakahalagang bahagi ni Duncan sa 5 kampyonato ng Spurs. Gary Payton. Ngayon ay napapanood natin ang makabagong Gary Payton II ng Warriors na malaking abala dahil sa galing nito sa pagharang ng opensa. Ngunit hindi ka na dapat magtaka dahil nasa dugo nila ang pagiging magaling na defensive player. Ang ama nitong si Gary Payton Sr. ay binansagang the glove dahil sa kanyang maigpit na perimeter defense. Si Payton Sr. ay may napakadikit na depensa na talagang inaasawa nito ang kalaban sa perimeter na sumisira ng rhythm
item sa opensa ng kabilang koponan. Ganito man din ang ginagawa ng kanyang anak ay wala pa rin ito sa kalingkingan ni Peyton Sr. noong kanyang panahon. At lalo pang nararamdaman ang presensya ni Peyton Sr. sa loob ng court dahil sa kanyang trademark na trash talking na bahagi ng mental game kaya't bangungot ang inaabot ng kanyang binabantayan. Napasama ito ng 9 na sunod-sunod na taon sa NBA All-Defensive First Team mula 1994 hanggang 2002 at nanalo ng Defensive Player of the Year Award noong 1996. Dikembe Mutombo. Binansega ang Mount Mutombo dahil sa kanyang nakakatakot na presensya at dominasyon sa ilalim ng ring. Sa taas na 7'2" ay parang bundok itong nakaharang sa basket. Sikat siya sa kanyang legendary finger wag at shot blocking abilities. Si Mutombo ay kabilang sa mga nangunguna sa kasaysayan pagdating sa blocks per game, averaging 2.8 blocks per game na may kasama pang 10.3 rebounds. Mga kamanghamanghang numero. Siya ang player na magdadalawang isip kang atakihin sa loob dahil alam mong matatapal ka lang at mapapahiya. Ngunit ang pagkakamali lang ni Mutombo ay nanghamunin niya si MJ at sabing hindi ito kailanman makakapagdunk sa kanya. Nakakuha ito ng 4 na Depoy Award sa kanyang 18 season sa NBA. Ngunit na maalam na si Mutombo nitong September 30, 2024 sa edad na 58. Michael Jordan. Ang ating listahan ay hindi makukumpleto kung wala si Michael Jordan. Si Jordan ay hindi lang isang maestro sa opensa, kundi pati na rin sa depensa. Maraming tagahanga ang hindi nakikita ang kanyang depensa dahil sa husay nito sa pag-score. Ngunit kung anong galing nito sa opensa ay ganoon din sa depensa. 9 na beses itong nakasama sa All-Defensive First Team at nasa ika-4 na pwesto si Michael sa all-time list pagdating sa steals sa kabila ng mas kaunting season nito sa NBA. Nanalo siya ng Depoy Award noong 1988 kung saan nag-average ito ng 3.2 steals at 1.6 blocks per game. Dennis Rodman. Ang galing sa depensa ni The Worm ay medyo komplikado kung iisipin dahil statistically ay hindi ito mapapansin dahil kung titingnan ang kanyang seasons average sa blocks at steals ay hindi man lang ito umabot ng kahit isa sa kada season. Ngunit pagdating sa depensa ay sa isang bagay lamang mahusay si Rodman at yan ang pahirapan ng best offensive player ng kabilang team sa pamamagitan ng napakahigpit na pagbabantay na nauuwi sa bad shots o sa pagpasa na lamang ng bola. Ito ang mga bagay na hindi mo makikita sa stats. Kaya't kailangan mo talagang mapanood maglaro si Rodman para maintindihan mo kung gaano ito kahusay bilang isang defender. Siya ang isa sa pinaka-versatile na defender sa NBA history dahil kaya niyang bantayan ng kahit sino mula point guard hanggang sentro. Patunay dyan na siya lamang ang nakapag-shutdown kay Shaquille O'Neal na tinalo niya ng 13 beses sa 16 nilang paghaharap sa kabila ng pagkakalayo ng kanilang timbang at height. Sa kanyang NBA career ay nagkaroon ito ng 7 All-Defensive Team selection at noong 1990 at 1991 ay naging back-to-back Defensive Player of the Year si The Worm. Hakeem Olajuwon. Si The Dream ay isang literal na bangungot sa isang panaginip kung usapan ay depensa. Meron itong pinagsamang length, athleticism at talino. Siya ang all-time leader sa NBA pagdating sa block shots na merong 3,830 sa kanyang buong karera. At hindi pa dyan natatapos dahil ang isa pa sa nakakamangha dito ay nasa ika-10 pwesto si Hakeem sa NBA all-time steals leaders, ang nag-iisang sentro na naligaw sa listahan. Sa kanyang karera ay 9 na beses itong napasama sa NBA All-Defensive Team at naging 2-time Defensive Player of the Year. May ilang aspeto kay Hakeem na bihirang mapansin tulad ng kanyang chase down speed at lateral quickness na nakatulong sa kanya para mablangka at i-contest ang mga tira ng mabibilis na guards at wings. Kaya't siya ang naging standard ng defensive excellence noong 90s era.
Bago ang panghuli ay ito ang mga defensive players na hindi natin nabanggit sa ating listahan dahil sa dami ng magagaling na defender na nagdaan sa liga. Bill Russell. Sa panahon ni Bill Russell ay namayagpag ang Boston Celtics sa NBA dahil sa kanyang presensya. Noong kanyang era ay wala pang Defensive Player of the Year award sa NBA. Kaya imbes di po ay madalas MVP ang nakukuha ni Russell. Dahil nga sa kanyang out of this world na athleticism at presensya sa shaded area ay pwedeng masabi na siya ang greatest rim protector sa NBA history. Pero ang mga blocks at steals sa kanyang panahon ay hindi pa nililista. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi natin kayang sukatin ang kanyang defensive impact. 11 sa kanyang 13 season sa NBA, si Russell ang nanguna sa liga pagdating sa defensive win shares. Meron siyang 133.64 defensive win share na pinakamataas sa kasaysayan ng NBA at ng ABA. Sina Mutombo, Ben Wallace at Rudy Gobert ang may hawak sa may pinakamaraming Defensive Player of the Year awards na merong 4. At kung meron lamang Dipoy Award sa panahon ni Bill Russell, ay malamang higit pa dito ang kanyang maiipon. At yan ang 10 pinakamagagaling na malalaro sa bawat aspeto ng basketball. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? Sang-ayon ka ba dito? Sino para sa iyo ang mga pinakamagagaling sa bawat kategorya? Ilista mo na sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Ngunit kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe upang suportahan ang ating munting channel.